Hindi na raw kailangan ng kasabihang barya lang sa umaga. Sa app na nilikha ng isang dating jeepney at tricycle driver. Gamit yan, pwede nang magbayad sa jeepney at mag-book ng tricycle. Tara, let's change the game sa pagko-commute. Bayad po. Bayad daw po. Bayad po. Bayad daw po. Stop! Siyempre tayo, inaabot natin yung bayad, mabibisi tayo doon. Tapos yung driver, busy-busy rin yung isa niyang kamay. Magbibilang pa siya ng sukli. What if ang nakakalitong bayaran, gawin na rin natin yang cashless? Finally, pwede na ring sumakay ang mga jeepney sa e-wallet technology. Tara na't mag-tap na sa GPay app. Ang aim ng app na to, padaliin po yung pagbabayad natin. Dahil imbis na cash, digital na yung pamamaraan natin ng pagbayad. Ang ideya, nagmula kay Eric Tan, na nagtrabaho bilang jeepney, tricycle at taxi driver para mapagtapos ang sarili ng computer software technology sa TESDA. Bakit mo siya naisipan na gawin? As driver before ng jeepney, nabangga ako in fact sa pag-abot-abot ng bayad. So itong ating solution, cellphone lang, smartphones lang, hindi mo na kailangan mag-abot-abot ng points. Particular, nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic, ayaw nating hawakan yung hinawakan ng iba. Basta public utility vehicle, PUV, pasok yan dito sa solution natin. Let's see how that works. Nakikita natin dito, yan, kung paparating na yung jeepney na sasakyan natin. Nakasakay na tayo dito. Pipindutin nyo to, itong jeepney na icon sa loob ng app. Isascan na natin itong QR code. Diyan ka na uupo. Ilagay yung location mo na pinagsakyan mo. Tapos, yung bababaan mo. Iko-compute nung app para sa'yo yung total fare. Pag nandun ka na sa location, kailangan pindutin mo yung button na para po. Para maibawas agad-agad yung fare mo. Pero papaiwan ba sa biyahe ang mga tricycle? May bonus feature pa para sa kanila dahil pwede kang mag-book ng trikes ala motor taxis. Habang ang data na makukuha sa app, pwede ring matulungan ang mga LGU sa pagpaplano ng ruta ng mga PUV. Dumaan na ang app sa validation testing stage sa ilang probinsya sa Region 3. Pero aminado si Eric na para magtuloy-tuloy ito, factor pa rin ang funding. It's really hard to start a company in the Philippines, especially in the tech side. We need funds to do it. Sa ngayon, target nilang ma-launch ang app sa publiko sa susunod na taon. With the right support and funding, hopefully marami pang innovations na katulad nito ang magamit ng publiko. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.